Nagpapatuloy ang ating kwento sa dining area ng cafeteria at nakaupo ang ating bida na kumakain at nilapitan ito ni Xiaoning. At habang kumakain ang ating bida at nagbabasa ay tinawag ang ating bida ni Xiaoning at sabi pa niya na may sasabihin daw siya sa ating bida at napatingin naman ang ating bida sa kanya. At tinanong naman ito ng ating bida kung ano ito habang nakasmile ang ating bida ng may pagtataka. At namumula namang sinabi ni Xiaoning na kung tatanungin pa ba siya ng ating bida kung ano ito. Pero dahil parang walang alam ang ating bida ay naiinis na lang na sinabi ni Xiaoning na wala at kumain na lang daw ang ating bida at sa isip pa ni Xiaoning ay sana mabilao ka ng ating bida. At sinagot naman ito ng ating bida na sige at kumain na rin daw ito. At bumalik na sa pagkain ng ating bida at nagpatuloy pa rin sa kanyang ginagawa. At sa isip pa ni Xiaoning habang naiinis na kung anong nangyayari sa ating bida dahil nakaupo na daw si Xiaoning ng 3 minuto pero naka-focus lang daw ang ating bida sa pagkain at nakatingin sa notebook nito at kung pinigilan lang ba daw nito ang sasabihin sa kanya. At nabigla naman ang ating bida dahil may napagtanto ito pero sa isip naman ni Xiaoning na hindi na mapalagay ang ating bida at kakausapin na siya nito ngayon. At bigla namang sumiryoso ang ating bida at sa isip naman ni Xiaoning habang nakatingin sa ating bida na kung bakit siya tinitingnan ng ating bida ng kakaiba. At tiningnan niya naman kung saan titingin ang ating bida. At ito pala si Zhang Shuili kasama ang mga alipyeres nito. At sumiryoso naman ito na tinitingnan ang ating bida at sa isip pa nito na nahulog na daw pala ang bida natin sa iba at si Zhang Shuili daw manamit ay napaka-sexy at ang pamilya daw nito ay mayaman kaya't wala daw lalaki ang hindi mahuhulog dito. Kaya't sinabihan na ni Xiaoning ang ating bida na ang isang insekto daw ay hindi pwedeng mangarap na kumakain ng karni ng ibon at alam ba daw ng ating bida kung anong klaseng tao ba daw si Zhang Shuili. At dugtong pa nito na sa next life daw ng ating bida ay dapat mabuhay ito sa mayamang pamilya kung gusto niya daw makukuha si Zhang Shuili. At sinabihan naman ito ng ating bida na misunderstand lang daw ang ating bida at hindi daw kaibigan ng ating bida na ipaliwanag ito kay Xiaoning at dugtong pa ng ating bida na tapos na daw itong kumain at aalis na daw ang ating bida. At nagulat naman si Xiaoning sa reaksyon ng ating bida. At bigla na rin itong tumayo na sambit pa nito na wag daw magmamalabis ang ating bida. Pero ang isip naman ng ating bida na si Zhang Shuili sa nakaraang buhay niya daw na si Professor Go daw ay nasira ng dahil sa kagagawa ni Zhang Shuili. At hindi lang daw sinira nito ang career ni Mr. Go, pero ginamit pa daw nito ang kayamanan nito as a second generation rich kid para baguhin ang katotohanan, para baguhin ang media at pilitin itong magpakamatay. At kahit na ang kanyang asawa at anak ay maaapektuhan sa pag-judge sa kanila sa school man o sa trabaho, at naalala pa ng ating bida ang huling nasabi ni Mr. Go na sa buong buhay nito naging loyal ito sa asawa nito, at naging responsible sa mga student nito, at inalagaan ng maayos ang kanyang anak, at nagtrabaho ng mabuti, at lagi niya daw pananghahawakan ang mga prinsipyo pero matatapos lang pala ang lahat kagaya daw nito, at ang public opinion daw ay nakakasira gaya ng apoy, at siya daw si Go Go Cheng ay hindi daw na-realize kung gaano ka makapangyarihan ang Humors, at dugtong pa daw ni Mr. Go na ngayon daw wala na daw paraan para malinis ang career niya, at umaaya na lang daw ito na may makakaalala ng pagka-honest nito. At hindi niya daw sinubukan na mamilit or sexual harass sa kaninong study auntie. At makikita nga natin na nakatayo lang ang mga tao at mga media habang ang ating bida ay tumatakbo. At makikita nga natin ang ating bida na sumisigaw sa pangalan ni Mr. Go at pinababa ito. At sabi pa ni Mr. Go na wala daw siyang pinagsisihan sa kanyang buhay at ang isang bagay lang daw na humihingi siya ng tawad ay sa kanyang asawa at anak dahil naghihirap daw ang mga ito ng dahil sa kanya. At nang makarating daw ang ating bida sa pinangyarihan ay nakita daw ng ating bida ang nahuhulog na katawan ni Mr. Go at wala ng buhay. At napasambit na lang ang ating bida sa pangalan ni Mr. Go. At ang asawa naman ni Mr. Go ay tinatawag ang pangalan ni Mr. Go habang tinatakpan ang mata ng anak nila. At naglaon daw ang asawa ni Mr. Go ay sinabihan na nag-commit ng suicide si Mr. Go, at ang asawa daw ni Mr. Go ay mag-isang inalagaan ang anak nilang 10 taong gulang pa lang at ang masayang pamilya nila ay nasira lang ng ganoong. At nakita naman ng ating bida ang bata na umiiyak. Pero ang tutulong may sala-sala ay masayang pinagmamasdan ang pangyayari at sambit pa nito na ang matandang si Mr. Go daw ay sinubukan na i-prove na wala itong kasalanan sa pamamagitan ng pagpakamatay, at iniisip ba daw nito na maaapektuhan siya, at nagsiayonan naman ang mga alipyeres nito, at nagsalita naman ang isa niyang alipyeres na matanda na daw si Mr. Go at malapit na mamatay at nakasave lang daw ito ng bayarin sa libing.
Habang ang ating bida ay nakikinig lang naman sa kanila sa gilid at sambit pa ni Zhang Shuili na kahit ano daw mangyayari, kayang-kaya daw i-handle ng papa niya sa pamamagitan ng pira, at mabuti daw na patay na si Mr. Go dahil wala na daw ebidensya, napakahalaga daw ng buhay bakit daw ito nagpakamatay at tumawa pa ito. At makikita nga natin ang ating bida na galit kay Zhang Shuili at mamatay daw ito ng hindi madali. Balik sa realidad nang hinawakan ni Xiaoning ang kamay ng ating bida at sinasabihan na kinakausap pa daw niya ang ating bida. At sa isip pa ni Xiaoning na pursue. Bakit mo siya pursue? At sa isip naman ng ating bida na hindi niya lang daw pursue ito pero pagbabayaran niya rin daw ito sa mga kasalanan niya at nagtataka naman si Xiaoning sa reaksyon ng ating bida. At nagsalita naman bigla ang ating bida na sabi pa na Xiaoning alam daw ng ating bida ang iniisip nito sa kanya, akala daw ni Xiaoning na gusto ito ng ating bida at bigla na lang nabaling sa ibang babae at hindi daw ito nagustuhan ni Xiaoning kaya ito nagagalit sa ating bida. At dugtong pa ng ating bida na sa finance industry daw na kanilang pinag-aaralan, alam ba nito kung anong pinaka-importante? At sinagot naman ng ating bida ni Xiaoning na of course daw alam niya at basic knowledge lang daw ito sa klase nila, ang forward-looking vision, at persistent perseverance daw, at tumawa naman ang ating bida at sinabihan ito na mali, ang liquidity daw kung wala ang liquidity, ang capital daw sa market ay mag-collapse. At dugtong pa ng ating bida na ang financial wizards daw ay makikita ni Xiaoning sa hinaharap at ang tagumpay daw ay malaki at nagdedepende daw ito kung paano manage. At kung ang stock daw ay mabonds sa hinaharap at magkakapariha lang daw ang mga ito, at hindi naman nakapagsalita si Xiaoning, at sa isip pa nito na kung ano ba daw ang pinagsisilita ng ating bida, pero mayroon naman daw itong kahulugan. At dugtong pa ng ating bida na ay focus lang daw nito ang ulo niya sa libro at matutoto daw ito, at bago umalis ang ating bida ay sinabihan niya pa si Xiaoning na kailangan daw isip niyang seryoso ang mga bagay-bagay sa kanyang ulo, at sinabihan pa ito ng ating bida na good luck. Nagpapatuloy ng naguguluhan si Xiaoning at iniisip kung seryoso ba daw ang ating bida at ano ba daw ang pinagsasabi nito at sa isip pa nito na parang maliit daw siya ng ating bida pero hindi niya yun ibig sabihin sa kabila ng lahat. At bigla namang napamulat na mata si Xiaoning at nagulat dahil wala na pala ang ating bida at nakaalis na ito. At napatulala na lang si Xiaoning dahil sa nangyari. At sa isip pa nito habang naiinis na ni-lecturean daw siya ng ating bida at hindi man lang daw siya nakapagsalita at ang kanyang utak daw ay tumatakbo ng napakalayo na hindi man lang daw siya nakarespond. At makikita naman natin ang ating bida na nakalabas na ng school at maglalakad. At sa isip pa ng ating bida na si Xian Shiyumi daw at si Xiaoning ay wala naman daw special sa kanila at sa nakaraang buhay daw ng ating bida ay hindi niya na-realize na napakababaw pala daw ni Xiaoning. At inalalangan ng ating bida ang nakaraan niya nang nag-uusap ang magkaibigan na sina Xiaoning, at ang sabi nga ng kaibigan ni Xiaoning na nahatata daw niya na gusto ng ating bida si Xiaoning, at sa tingin niya daw na honest ang ating bida, at baka pwede daw bigyan ng change ang ating bida ni Xiaoning. At ang sabi pa nito na ang mga tao daw ay laging sinasabi na mag-asawa ng honest na tao, ito daw ang magandang pagpili, at sinagot naman siya ni Xiaoning na wag daw siyang ikumpara sa iba, at ayaw niya daw ng ganoong, at kung gusto niya daw ang ating bida siya na lang daw ang sumama sa ating bida. Pero kung gusto daw ng ating bida na maging mabuti sa kanya hahayaan niya daw ito at nabigla naman ang kaibigan niya. At sa isip pa ng ating bida sa pag-alala niya ng nakaraan, ay ang past life niya daw ang pag-iisip niya ay walang kwenta, at parang baliw, dahil nahulog lang daw ang ating bida sa kunting kabutihan. At nadala daw talaga ang ating bida sa kanya, at sino daw ang nakakaalam kung ilang oras ang nasayang ng ating bida sa kanya. At bigla na lang ginulo ang ating bida ng kanyang kaibigan at sambit pa nito na alambado ng ating bida na tinaasan siya ng kilay ng school beauty nila, at nasabi naman ng ating bida habang namumula na baka nagsimula na daw magbago ito sa kanya. At nakita nga natin ang nakalagay na X sa aso na ang ibig sabihin na hindi na daw maging pushover ang ating bida. At sambit pa nito na ang trying hard daw para maging katatawanan ay mas mabuti maging malakas at hindi na sumasali. At ang pagpatayo daw ng building ay mabuti kaysa pakikipag-date. At ang hitsura daw ng Yang Feilongs ay laging iniinsulto pero maraming tao daw ang naghahabol dito at tinatawag daw itong Dragon Dad at ang magaganda ay laging nakapalibot dito. At ang tindig lang daw nito ay susunod na ang lahat kahit ano daw ang gawin mo ay hindi na nagmamatter at kung ang lakas at kapangyarihan ay nasa iyo at lahat daw ng ito ay papabor sa iyo at ito daw ang patunay ng iyong kakayahan. At reject daw ang mga peki na social games at mag-focus sa daan sa pagpapayaman at pagpapalakas at makukuha mo daw kung anong naisin mo. At ang gusto daw ng ating bida ay wala daw magbalak na mag-imagine pero nag-e-exist lang daw ito sa panaginip. Pero kukunin daw ito ng ating bida. At napunta tayo sa boys dormitory.
Nang tinawag ang ating bida ng kaibigan niya at ginaya ito na pumunta sa bahay nito para manood ng laro dahil wala daw doon ang parents ng kaibigan ng ating bida dahil umalis ito para sa business dinner kaya pwede silang manood ng buong gabi. At sa isip naman ng ating bida na soccer match ba daw? At naalala daw ng ating bida na ngayong araw daw ang World Cup Group Stage Japan versus Croatia. At natalo daw ang Japan at nabigo mag-advance. Kaya tinangihan ng ating bida ang iniaya ng kanyang kaibigan dahil tapusin daw ng ating bida ang study plan nito dahil nilaan daw ng ating bida ang araw na ito para doon. At sa isip pa ng ating bida na napanood na daw ng ating bida 100 beses sa kanyang past life, kaya paano ba daw siya mag-interest kaysa gumawa ng plano, at ang oras daw ay walang hinihintay, kaya kailangan na daw magkaroon ng progress para ma-secure daw ang Feilong Stitch, at para makuha ito ng unti-unti. At nagsalita naman ang kaibigan ng ating bida na kung seryoso ba daw ang ating bida. At sambit pa nito na World Cup daw ito at ang World Cup daw ay mangyayari lang sa kada 4 na taon kaya bakit daw hindi manunood ang ating bida. At hindi daw talaga maging bookworm ang ating bida sa pag-aaral ng sobra at niyugyug pa ito para makumbinsi. At dugtong pa nito na dalawa na lang daw sila at nagpapangaperen daw ba ang ating bida para maging model student sa kanya. At nagsalita naman ang ating bida na hindi niya na daw manood para makita ang resulta at sagot naman ng kaibigan ng ating bida na kung nagbiniro ba daw ang ating bida at gusto ba daw makipagpostahan ang ating bida sa kanya. At sinagot naman siya ng ating bida na pumayag ito at hindi ito natatakot. At nagsuggest naman ang kanyang kaibigan na paano kaya daw ay maglalaba ang matalo ng underwear at medyos. At mayroon daw siyang medyos na napakabaho gaya ng menyos ng nagbabasa ngayon at naghihintay lang daw ito sa ating bida at sabay tawa at sumagot naman ang ating bida na walang problema na parang alam na ang di mangyayari. At sa isip pa ng ating bida na kaya pala napakabaho daw ng dorm nila medyos pala yun ang kaibigan niya. At pumunta na ang kaibigan niya sa Brazil dahil ito daw ang mananalo ngayon dahil ito daw ang traditional football powerhouse at wala daw siyang duda dito. At nagbet naman ang ating bida sa France at sinabi pa ng ating bida na 3-0 ang laban at sa gabing ito daw ay matatalo ang Japan ng walang kahit isang puntos. At sinabi naman ng kaibigan ng ating bida na pinagpapawisan kung sigurado ba daw ang ating bida dahil nagsasalita daw ito ng walang kabuluhan. At nagsalita pa ito na gusto ba daw talaga ng ating bida na maglaban ng kanyang underwear at medyos. At wag daw maging bakla ang ating bida dahil lang sa pagkuha ng isang bar ng sabon at dugtong pa nito sa ating bida na straight daw siya. At naiilang naman ang ating bida at pinapaalis ito at nagsalita naman ang ating bida na simula daw sa araw na to hindi na daw maglalaban ng medyos ang ating bida at hihintayin niya na lang na maglaba ang kaibigan niya. Nagpapatuloy ang kwento natin sa boys dormitory na napuno ng tawanan at makikita natin ang kaibigan ng ating bida na nagmamayabang na siya na daw ang mananalo sa postahan ng ating bida at wala daw siyang dapat ikatakot dito at dugtong pa nga nito kung gaano ba daw pinagpala ang gambling industry sa ibang bansa at sino ba daw nakakaalam kung gaano karaming tao ang naging mayaman sa isang gabi lang nang dahil sa World Cup at kailan daw kaya magkakaroon ng ganito sa bansa nila. At gusto niya rin daw maging mayaman sa isang gabi lang. At kung nasa ibang bansa lang daw siya siguradong magiging gambling god daw siya. At sa isip naman ng ating bida na actually alam daw ito ng ating bida sa nakaraang buhay niya ay, isa daw siya hardcore soccer fan, at nare-recite pa daw niya ang score at results sa nagdaang tournament sa puso daw ng ating bida. At ang pag-alala daw ng darating na game ay wala daw kahirap-hirap sa ating bida. At sa 2001 Football Lottery ay pinakilala sa lahat at kung gusto mo daw magkaroon ng kayamanan ng mabilis sa pamamagitan ng sugal, kailangan sa perfect scenario, siguradong magiging mayaman ka, sa isang gabi lang, pero, kahit na daw ang pag-reincarnate ng ating bida ay magandang bagay, at sa ating bida lang daw ito nangyari, pero ang epekto daw ng butterfly sa ating bida ay nakakatakot, at sino ba daw ang nakakaalam na ang paggalaw ng pakpak ng butterfly ay magdudulot ng tornado sa ating bida. At besides daw kailangan malaman ng ating bida kung anong ibig sabihin ng golden light na lumalabas kailan lang. At sa past life daw nag-ating bida ang kanya daw buhay ay napakamalas. At kahit na daw ang lahat ay nasa tamang lugar, pero age daw na short ang ating bida ng isang galaw, at what if daw ang lahat ng swerte ng ating bida ay gagamitin niya dahil na nabuhay naman uli siya. At kung matalo daw ang ating bida sa pagtingin pagkatapos ng 2 or 3 na panalo hindi na raw yun masama, at ngayon daw kailangan daw i-maintain ng ating bida ang timeline, at kailangan mangyari ang original na naganap, at para walang masyadong pagbabago. At sinabihan na nga ng ating bida ang kanyang kaibigan na ang pagsusugal daw ay madali, yan ay sugal, at napaka-risky daw nito at hindi daw ito basta bagay na pwedeng hawakan.
At dugtong pa ng ating bida na ang pangarap daw ay napakaganda pero ang katotohanan ay napakasama. At tumayo na nga ang ating bida sabay sambit na sa pag-iinsayo daw hindi madaling malaman kung sino ang mananalo at matatalo. At nagsalita pa ang ating bida sabay tapik sa kaibigan niya na nakikita lang daw ng kaibigan nito kung sino yung yumaman sa isang gabi lang pero hindi niya daw nakikita yung nawala ng lahat ng bagay sa kanya at nagresulta ng kahirapan. At sa kanila daw na mga ordinaryong tao lang at ang manalo daw ng 2 or 3 bises ay mabuti ng walang backer at connection. Pero kung manalo sila Lage, ang mga tao daw ay maghihinola. At what if daw arestuhin daw sila para imbestigahan at sino ba daw nakakaalam kung nakakabanga ka na ng malaking tao at natakot naman ang kaibigan ng ating bida dahil sa pinagsasabi nito. At dugtong pa ng ating bida na siguradong magtatapos ka sa pagkidnap sa'yo at itatapon sa dagat dahil hindi mo lang alam na nakabanga ka na pala at kahit na daw swerte ito na makakuha ng maraming pira, kung wala daw ang dahas ibig sabihin ang protection siguradong hindi ka na humid hinga sa susunod na araw. At makikita nga natin na hindi na nakaemak ang kaibigan ng ating bida dahil sa narinig nito. At nag-handsign pa nga ang ating bida at sinabing ang pagkakaroon ng pira pero wala ng buhay paano yan magagamit. At nagsalita nga ang kaibigan ng ating bida na hindi niya daw na-realize ang dami daw alam ng ating bida. At tinapik naman ito ng ating bida. Napatingin naman ang kaibigan niya na nagtataka. At nagmistulang Buddha pa nga si Shulay na sabi kaibigan, say no to prostitute, sugal at drugs, maging positive youth daw ito at kailangan daw niya itong i-promise sa ating bida. At napaiyak na nga ang kaibigan ng ating bida at sambit pa nito na pagkatapos daw niyang narinig ang sinabi ng ating bida, nararamdaman niya daw na mabuti siyang tao. At nagsalita pa ito na kung may nangyari ba daw sa ating bida dahil ang pag-iisip daw nito ay lumalawak. Sa nagdaan daw para kakaiba daw ang ating bida na parang nagtatago ng sekreto. At tumawa nga ito at inakbayan ang ating bida at sambit pa nito na kung may hindi ba daw sinasabi ang ating bida at dahil ba daw hindi swerte ang ating bida sa pag-ibig. At sinagot naman siya ng ating bida na hindi dahil na-realize lang daw ng ating bida na ang pagmamahal ay mahalaga pero mas mahalaga daw ang oras. At tinawag nga ng ating bida ang pangalan ng kanyang kaibigan na Ming Xiao at sinabihan na instead na Lage daw itong nag-iisip ng side income, mag-focus daw ito sa solid na trabaho at i-improve nito ang sarili. Dahil ang kayamanan daw ay hindi siya masasamahan ng buong buhay pero ang skills daw ay mananatili at iniisip daw rin ito ng papa ng kaibigan ng ating bida para sa kanya. At naiinis naman si Ming Xiao at sinabihan ng ating bida na tumigil na daw ang ating bida dahil ang papa niya daw ay pinapakain ang ating bida ng toxic na mga bagay. At makaraan nga ang ilang sandali ay papaalis na si Ming Xiao, tinanong niya uli ang ating bida kung hindi ba daw talaga sasama ang ating bida, nakapaghanda pa naman daw siya ng mani at beer. At sabi naman ng ating bida na hindi siya sasama. At sinabihan pa niya ang ating bida na napaka-stubborn daw ng ating bida, at sinong lalaki ba daw ang hindi mag-interest sa World Cup na yun eh. At sa isip pa ni Ming Xiao na mayroon daw talagang nangyari sa pamilya ng ating bida, at siguradong nahihiya lang daw si Shulay na humiram sa kanya ng pira at siguradong bigla na lang aalis ang ating bida para pumunta sa part-time job sa gabi. At sa isip pa ni Ming Xiao na magiging maintindihin daw siya na kaibigan ng ating bida, at dahil mabuting kaibigan daw siya hindi niya daw i-expose ang ginagawa ng ating bida. At tinanong pa nga ni Ming Xiao kung may nangyari ba daw sa ating bida magsalita lang daw ito, at kung kailangan daw ng tulong ng ating bida ay magsabi lang daw ang ating bida at tutulungan daw siya nito at wag daw mahiya ang ating bida, at sambit naman ng ating bida na makakaasa daw si Ming Xiao na mabuti ang ating bida, at tuluyan na ngang nakalabas ang kaibigan ng ating bida, at sa isip pa ng ating bida na sa nakaraang buhay daw ng ating bida kung hindi daw nawala si Ming Xiao dahil sa pagka-bankrupt ng pamilya nito, siguradong handa daw itong tutulong sa ating bida nung time na na-bankrupt ang ating bida. At sambit naman ni Ming Xiao na lagi lang daw siyang nandyan para sa ating bida dahil brother niya ito. At sa isip naman ng ating bida na sa buhay niya daw ngayon hindi niya hahayaan na ang mabubuting tao na nakapaligid sa kanya ay hindi magkaroon ng rewards. At dito muna po ang ating kwento, mag-like at subscribe po para mas ubaybayan ang ating kwento. Salamat po.